Hi Virgo! Bagong taon, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay na marahil ay kailangan yung marinig ngayon pa lang. Virgo. Okay, so dito muna tayo sa inyong tarot reading. Guys, tayo po ay general reading. Syempre pa, just only take what resonate sa realidad. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Virgo, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Okay? Just only take what resonate. At wag laliman, di ko tatamisan kung ano man yung pwedeng umangat. As usual, mensaheng gabay lamang po. Tayo ay live na live sa ating YouTube. Ilalaban natin ito. Okay? Babalikan ko kayo maya-maya. Virgo, 2025, anong kailangan yung marinig? Anong parating sa inyo? Anong ganap? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message. Virgo. Guidance po para sa kanila. Para sa mga Virgo, 2025, tumatalo ng baraha. Add lang tayo. Yan yung gusto natin, yung mga tumatalo ng kusa. Okay? Okay, so merong kumpol ng umangat eh. So, we'll see. Isa-isahin po natin. Virgo. The Queen of Wands. That one is in reverse. The Page of Pentacles. The Four of Cups. Reverse. The Eight of Swords. Reverse. Okay, Queen of Cups. The Death card. Ayan, Death card. Napaano si Moonchild. Hindi kailangan katakutan or laliman. Meron lang po yan kalakip na mensahe. At kung meron man tayong nakukuhang reversal cards, meron lang po yung kalakip na mensahe. The Three of Pentacles and the Three of Swords. 3 and 3. Okay. Virgo, Virgo, Virgo. Year 2025, bagong taon, bagong pag-asa ang aking nakikita. Bagong mindset ba? Hindi. More on the positive daw. Dapat. Lalo pa para sa ilan as a Virgo kasi mayroong tendency, hindi maiwasan, na may pagkakataon kayo ay higit na napag-aalala. You're one of the worrier kasi in the zodiac. So, kalma daw. Huwag kayong pangunahan nung kaba, okay, nung ilang pag-aalala na alam yung hindi makatutulong para sa inyo. Okay, the Death card, this is something na transitions eh. Ilang changes. Patuloy na merong changes sa ating buhay. Yes, something will end to make room for something new. Isa-isahin natin. Pagdating muna po tayo sa usaping trabaho, buhay, career. 3 and 3. 3 of Pentacles, the Queen of Wands. May narito. Queen of Cups. Okay. Okay. 2025, Virgo. Ano na yan? I feel with your cards that you will experience career growth. Okay. Yung period of growth, may pag-angat, may magandang progreso, may improvement or even development. Walang katamis-tamis ito. Pero ito yung aking nakikita, lalo pa kung mapapaangat nyo yung opportunity, kasi yung oportunidad sa realidad, hindi po lahat ay naibibigay ng kusa. Parang trabaho nga po, hinahanap. Kailangan bigyan ng effort. Lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili, ngayon pa lang, this is something na sinasamahan mo ng iyong pagsisikap. Okay? Definitely, asahan mo na patuloy na may magandang flow pagdating sa iyong buhay, karera, or ano man ang iyong ginagawa. Ang ilan sa inyo, walang katamis-tamis, pero may magandang possibility na pwedeng matanggap or pwedeng maihain sa inyo ang universe. Yes po, claim na natin ito ngayon pa lang. Lalo pa ito, focus ka lang eh. Focus ka sa work, sa ilang proyekto na ginagawa mo.
Maging ano pa man yan, pakita natin sa live, Virgo. May pagkaseryoso, nagiging goal, career-oriented ang ilan sa inyo ngayong taon. So dyan, claim natin na meron talagang parating positive possibilities, good news when it comes to your career. It could be a promotion or a recognition, may pag-level up pagdating sa possession, or why not, Page of Pentacles po, dito pa lang. Kung ano man yung nilolook forward nyo, or a sign, to manifest anything na alam nyong makakapag-add up sa inyong growth, money-wise, why not? Maari po kayo makaramdam ng pag-increase sa inyong income, sa inyong sweldo. Dahil nga po, dito yung focus, or higit na mag-highlight ng trabaho, definitely, sasabay ang alin? Ang magandang flow ng pera. I-claim na natin ito. Guys, yan naman yan kalaki-kaliit po, as I've mentioned sa reality, ang bawat isa pa rin sa atin ay iba-iba. Kahit sa simpleng lang to, sabi ko nga, tawag dito, ayan hinuhugot pa ni Moonchild. Why not? Simple recognition or appreciation, makikita, napupuna yung efforts, yung galing nyo, yung sipag, yung focus nyo sa inyong ginagawa. Present po ang growth. Okay? Ay, para sa ilan guys, sabi ko nga, etong yung the death card, again, merong mag-level up. Kaya marahil, kung nasan kayo ngayon, halimbawa, why not? It could be, sabi ko nga, promotion. So, maiwan nyo yung current position nyo ngayon. Yung ganun lang. Di kailangan katakutan or laliman. Okay. Along with your other cards, dadaan kayo sa transitions. Ilang changes. So, stay flexible and adaptable sa ilang bagay. Meron at meron pong professional opportunity ang paparating sa inyo. I-claim na natin yan for you guys. Okay? So, definitely, andito pa rin yung pagka-busy and productivity. Dahil nga, merong career advancement kayong mararamdaman. Hindi posible, halimbawa rin, kung kayo may mga negosyo, if ever, Moonchild, wala ako sa sektor na yan. Ako yung isang self-employed. Anything work-related po. Okay? I feel na meron kayong marireach na magandang potensyal ngayong bagong taon. I-claim na natin yan. Okay? Or may pagtaas ng inyong mga imahe, yung inyong mga public image, mapupuna, nakikita, hahangaan kayo sa inyong ginagawa. Gusto niyo yun? Okay? Na ang ganda. Balance. Yes po. Balance is the key. Siyempre pa hindi kakalimutan ng inyong mga sarili. Deserve niyong something. Minsan yung recognition na natatanggap natin, may pagkakataon na parang hindi pa yun eh. Parang hindi pa nagiging sapat. Kasi nga nagiging goal-oriented kayo. Focus. Or higit na nagiging futuristic sa inyong ginagawa. Or mga minamanifest pa in the future. The Page of Pentacles. Pero minsan, ibigay mo rin daw yung recognition na yan. I-recognize mo rin yung patuloy mong kinakaya sa iyong buhay. Or nalalagpasan na laban. Okay, maybe ganyan lang din yung isa sa reminder dito. Celebrate your small wins, okay, sa iyong buhay. Dahil meron at meron kang nagagawa. Meron at meron kang kinakaya. Okay? Other messages, if ever hindi pa rin yun mag-apply for some of you. Actually, parang meron ditong bubuka. Bubuka? Ano yung bubuka mo dyan? Magbubukas. Ito naman. Meron at meron pong magbubukas. Nakaliwanagan para sa inyo. Meron kayong malalaan or makikita, madidiscover pa para sa inyong mga sarili na kakayanan. Mga bago. Okay?
or the Death card, this is something malalim with Queen of Cups, Queen of Wands, may pagka-queenly, or yung energy ng parang yung mapagpahalaga or mas papahalagahan nyo ang inyong ginagawa ngayon. Para sa ilan sa inyo, maaaring meron ng mapagtanto when it comes to your calling or higher calling, highest calling sa buhay. And this time, dito kayo maglalaan ng focus. For some of you, maybe this is a sign na kung ano yung mga gusto nyo pang, sabi ko nga, yung mina-manifest, yung gusto nyong gawin, tanggapin nyo, ipahayag nyo na yan, gawin nyo na yan, tanggapin nyo na yan. Kasi baka nandyan. Diyan nyo higit na natural na maipamalas ang inyong mga kakayanan. Yung natural na abilidad. Depende yan kung saan kayo higit na maglalaan ng priority. Okay? May kaliwanagan po. May magbubukas na kaliwanagan. Or higit na clarity. Or you may come into limelight ngayong taon. Sabi ko nga, titingalain kayo. Napupunan, nakikita ang inyong pagsisikap na ito. Focus lang. As long as andyan yung focus, yung disiplina and concentration, ang ganda. Puro hi. Pero, ayun yung pinaka nakikita ko, ang ganda. Lumalayo pa si Moonchild. Pero kasi guys, this is something, yes, claim natin na may success. Pero napakatamis, Moonchild, may success po. As long, hindi kayo susuko. Kaakibat lang nito yung focus po. Focus kayo at iwas kayo sa ilang distractions. Unang-una pa lang yung pag-aalala. Yung ilang worry, alisin nyo yan. Manifestation card itong nakikita ko sa inyong baraha. Kailangan nyong maniwala. Tanggapin nyo na actually yung ilang magagandang possibility na aking na-mention. Huwag kayong mag-worry. Okay? Stay positive, optimistic, sa anumang pwedeng dumating. Kaya naman parang Moonchild, iba naman sumasalubong sa akin. Stay positive. Alam ko hindi madali sa lahat ng pagkakataon. Pero as long as, sabi ko nga, focus kayo at hindi kayo magpapadala sa ilang negativity, the 3 of Swords, 8 of Swords, negativity or distractions ng buhay, mapatao man, o bagay, sitwasyon. Yung power nyo ay nasa inyong concentration ngayong taon. Okay? So, wag kayong manlaban. Patuloy na manlaban para matanggap nyo yung aking na-mention na magagandang posibilidad. Yung fulfillment pagdating sa inyong mga buhay, karera, trabaho. Or yung pagtanggap din sa inyong mga patuloy na kinakaya in terms of work. But I feel dito na meron talagang, alam mo yan, mas mapapahalagan kayo. Mas makikita nyo, mararamdaman nyo na na-appreciate kayo. Or a reminder that you are being appreciated, Virgo. Lalo pa yung pagiging detailed, oriented nyo rin. Masipag kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Okay? Pero ngayong taon, yan yung higit na uusbong pagdating sa inyo, Virgo. Hi. Pero, sana wag kayong may tendency, wala namang perfect, na mapanghihinaan kayo ng loob. Laban lang, tuloy lang. It's okay to pause if ever at one point this year may pagka-low-key ng energy, damahin ang kailangan damihin. Okay? Positive, negative, highs and lows ng buhay. Pero aking uulitin, malaki yung chance na merong success. Malaki yung chance, yung possibility na ma-reach mo this year ang iyong highest growth and potential in life. Yes po. Guys, another reminder tayo na ang tanging maiwan lamang po ng mga baraha na umaangat dito. Maaaring ito lang din yung kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin. Okay? Pero yung pinaka-outcome, resulta, Virgo, of course, at the end of the day, ay wala po sa mga barahang ito. Sa huli, everything's still up to you. Yung pinaka-resulta, okay,
nasa yung power. Sabi ko, nasa yung concentration, nasa yung focus. Sa huli ang inyong faith ay nasa inyong mga kamay. So, ilaban nyo yan. Okay? And isa pa, the Death card, the Queen of Cups. Okay, tandaan nyo lang din na nothing is yet set in stone. Patuloy na merong pagbabago pa. Kayong kakaharapin sa inyong buhay. So, sabay kayo dito. Patuloy na pagsabay po. Virgo, Virgo, Virgo. Gusto kong mag-add ng message para sa inyo. Okay, meron tayong nakikita dito pagdating sa relasyon, especially. Pero bago yan, bago ko i-share yan, add tayo ng ilang messages pa. Year 2025, Virgo, anong kailangan nyo marinig? May gustong bumagsak. Hindi natin pipigilan. Ayan, Virgo, anong kailangan nyo pang marinig? 2025. Bumagsak na si Pluto. The Death card, planet ruler is Pluto. Transformation, transitions. Scorpio. Scorpio, planet ruler is Pluto. So, nag-highlight po sa iyong cards ang ilang pagbabago ngayong taon. Patuloy na transformasyon. Okay. Sasabay. Siyempre, wala naman tayong ibang choice kundi ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay. Kaya pinapaalalahanan ka ng baraha, Virgo. Kayo naman ay madaling mag-adapt. Very flexible kayo and adaptable sa sitwasyon. So, patuloy lang din po na paangatin yon. 2025, higit din kayong magiging intuitive. Malakas. Malakas ang alin, ang inyong mga pakiramdam. So, follow your intuition. Trust your feelings, trust your guts. Okay, malalim. May pagka-intense ang ilang ganap dito. Also, maaring merong ilang secrets. Yes po, na pwedeng umangat. Pwede kayong merong madiscover or ilang it could be sudden events or why I'm getting a message na merong katotohanan na mali-reveal, reversal ang energy, sumaring ito'y sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Okay. Unang-una na na-mention ko when it comes to your career, bilang ito'y nag-highlight din sa inyong baraha, career or relationship, or ilang friendship sector. Okay? So, okay, dito na tayo. That Aquarius and yung energy ng Aquarius, energy ng Scorpio, hindi po kailangan mag-add agad yung kanilang sign. Second house, Aquarius, Pluto. Dito tayo. When it comes to your relationship sector, ito para sa lahat na napakalawak ng usaping relasyon. Mapakaibigan man, na-mention ka na your friendship sector, pamilya, kapareha. Love life, ayan. Okay. Alin yan, Moonchild? May ilang changes, guys. At maaaring hindi ito, for some of you, maging madali. Right now, maaaring nararamdaman pa rin ito. Kung aking i-apply, naalala ko si Saturn. Astrologically speaking, Saturn, the planet of discipline, restrictions, limitations, is currently in your 7th house of relationship. Nag-start ito since, kung hindi ako nagkakamali ulit, last 2023 and will stay around 2025 to 2026. Madalas kasi sa mga personal readings, guys, na isi-share ko yan. Kaya naalala ko yung date. But anyway, again, Saturn is the planet of discipline, restrictions, limitations. Ito maaaring nararamdaman na ng ilan. Kasi nag-start na siya last 2023 pa. May ilang ganap when it comes to relationship. Big or major ganap. Ang ilan sa inyo marahil ay merong ilang challenges, struggle, difficulty na very normal sa isang relasyon, hindi naging madali. Okay? Or nagiging madali. Or meron kayong mga bago.
kaya ilan marahil ay nagpakasal or merong naghiwalay. Big events, guys, na maaaring nagpabago sa inyong mga pananaw or katayuan sa inyong buhay, relasyon. Dito sa iyong baraha, umaangat ang higit na matalino. Yes po. Yung pagiging wise nyo. Kailangan nyo raw mapaangat yan. Gamitin nyo yung ilang aral na patuloy nyo nababaon pagdating sa inyong buhay. Pamilya, sabi ko nga, life in general, guys, no matter what your relationship status, single, in a relationship, married, maging wise kayo sa kung sino o kanino kayo maglalaan ng higit na enerhiya at sana mapaangat nyo ang inyong halaga. Alam niyo na to, sabi ko nga, listen to your guts, follow your heart. Minsan, hindi lang natin nakikita or napupuna or binabaliwala talaga. Pero kailangan yung mapaangat ang inyong halaga. Hay, may hugot. Okay. Okay, so maaring isang paalala lang din ito for some of you. For some of you, Virgo, kung higit tayong magiging practical, second house, Pluto, Scorpio, napakalawak niyan. Pwede nating ipasok dyan ng usaping pera. Trabaho pa rin. Kung saan kayo kumikita. Maybe a reminder when it comes to relationship, work-life balance lang talaga. Nang hindi kayo nasosobrahan or nakukulangan sa isang sektor lang para mas mapagaan ang inyong buhay. Life in general. At wag lang din masobrahan ng masyado naman tayong serious. Okay? Kanina ko pa nakikita yung focus. Lalo pa, major to moonchild. Major. Big event sa buhay. Mas mature na kayo eh. Maaring kusang umangat yung maturity mula dito sa ilang patuloy na difficulty na inihain sa inyo ng universe. So, dyan, mas nagmamature yung inyong mga mindset. Kung paano kayo nag-handle ng situation. Okay. Naaganda naman. Pero sana, ito pa, sabi ko, nagiging futuristic kayo, practical, may pagkamalalim. Sana, kalma. You have to stay in the present. Pahintulutan mo rin ang iyong sarili na magsaya. Yes po. Okay, huwag mo rin kakalimutan ang magpahinga. Spend more quality time sa ilang taong matatawag mong pahinga. Iba-iba tayo ng paraan sa pahinga. The Three of Swords ay narito. Physically, mentally, emotionally, hindi po isang medical advisor ang moonchild. Napapagod tayo. Okay. Kailangan nyo rin, syempre pa, mapaangat yung kayo. Yung hindi nyo napapabayaan yung kayo. Parang ang daming yung kinakaharap or kakaharapin na trabaho. Nag-uumapa o yung, sabi ko nga, yung kung saan kayo pwedeng kumita, especially yung blessing of work na napakaganda. Pero sana, bigyan nyo ng pagkakataon na magliwaliw din at magsaya ngayong taon. Sabi ko nga, work-life balance na hindi madali. Pero kaya mo to since naman kayo, marunong kayong mag-handle ng sitwasyon. Isang paalala lamang marahil ito na kailangan nyong marinig. Okay, pero yes po, kung meron kayong ilang difficulty pa or parating pa lang itong nakikita natin ng ilang transformation, ilang changes, aking ulitin, lagi nyo lang aalalahanin yung respeto. Kung naibibigay nyo ito sa iba, yung pagmamahal, yung respect, yung value, okay, para sa kanila. Sana maibigay mo rin sa iyong sarili para mas smooth yung mga sitwasyon. Ang lalim, may hugot, pero sa true lang, meron at merong improvements, guys. Kung, sabi ko nga, mananatili lang din sa inyo na walang pagkasobra. Alam nyo na yan. Kayo ang higit na makapagsasabi sa kung anong kinakaharap or kakaharapin nyo this year. Virgo. Ang lalim, pero dito tayo sa mas practical na pagpapayo. Aquarius, the 3, umangat yung 3-3.
Scorpio, the Death card, new. As I've mentioned, new beginnings. You're out with the old and in with the new. Yes, something will end to make room for something new. May fresh starts. Okay. Aquarius is in the 11th house. The 3. This is about your circle of friends then, teammates, workmates, ilang colleagues. Para sa ilan sa inyo, stay open, remain open sa ilang ganap. Maaring may ilang bagong connections po ang dumating. New friendship, new connections, why not? May paglawak or pag-expand ng inyong mga network or circle of friends, social group this year. Apo. Kung pahintulutan nyo lamang ito, kaya nga pinapaalalahanan kayo ng cards to remain balanced. Have that work-life balance na hindi madali. Pero meron. Magsaya rin kasama sila. O talagang halimbawa, itong trabaho nyo ay connected pa rin sa pakikipag-socialize. Kumbaga, hindi lang kayo nagtatrabaho at the same time, nag-enjoy rin kayo. Pwede rin naman po. At dito, walang imposible, guys. Especially this year, astrologically, isa sa mag-highlight talaga, no? Aquarius, isa po sa mag-highlight talaga. Aquarius is in the 11th house of friendship, social groups. Kanina ko pa na ma-mention. Okay. Jupiter will enter your, 11th house, especially in the second half of 2025. So, si Jupiter is the planet of luck, expansion, wealth. Walang imposible. Kung magiging bukas kayo, very good. You will meet the right people at the right time ngayong 2025. 3 of Pentacles, 3-3. Stay open. Patuloy na maging bukas sa ilang possibilities, especially po sa pakikipag-socialize or pakikisalamuha. Kahit over the net lamang ito. Okay? Dahil nag-highlight po ang technology sa yung cards. Or especially for some of you na nagtatrabaho sa media, social media, influencers, vloggers, may magagandang possibility sa inyo, guys. Or kayo mga nagla-live selling, why not? Over the net po. Pagdating sa inyong mga communication, maaaring dito kayo higit na magiging natural, or dito kayo merong something luck. Kung paghihintulutan nyo lamang, try to put yourself out there. Walang imposible sa inyo. And you will encounter the right people na pwedeng mag-ambag. Hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo, pero maaaring merong mag-ambag sa inyong maganda. Kahit sa simpleng pagpapayo. Totoo naman yun. Lahat tayo ay merong hugot sa isa't isa. May hugot tayo. At just sa bawat hugot na yan, meron at meron kang matututunan. Okay, ang dami yung hugot. Virgo. Patuloy na growth sa buhay. Hindi magiging madali, lalo pa, sabi ko nga, baka ito hindi kailangan laliman, the 3 of Swords, kasi very normal, humaharap tayo sa isang pagkakataon sa ating buhay, merong ilang miscommunications, misunderstanding, hindi nagtatagpo or hindi nagsasabay ang ating mga katwiran. About communication pa rin ito oo, so wag lang laliman siguro. Yun yung pinaka-message ko. At mag-focus kayo dito, saan? Sa merong benefits. I-divert ang energy kung saan kayo higit na pwedeng mag-grow. At wag doon sa aking na-mention na ilang distractions. Yun lang naman. Okay? Hi, pero dyan din pumapasok sa mas practical, guys. Hindi kailangan laliman. Ito, hindi kailangan mag-apply sa inyong sitwasyon. Sabi ko nga, just only take what resonate. Pero pwede rin po, for some na, ngayon pa lang, meron ng ideya. Relationship-wise, meron bang involved sa inyo na third party, third wheel situation. Pero again, 3 of Swords, napakalawak po niyan. Depende na sa inyong kinakaharap. Okay? Ito po yun, yung difficulty sa relationship. Since si Saturn, astrologically, still currently in your 7th house. So, iniiwanan kayo dito ng test ni Saturn nung ilang
hindi kadalian panghawakan. Pero once na malagpasan nyo yan, maaaring wala na kayong hindi kayanin pa sa inyong relasyon. Yes po. Diyan kayo higit na pagtitibayin. Diyan kayo higit na magiging mature. Okay? Money-wise, second house kasi, Scorpio, diyan din pumapasok ang financial sector. Nag-highlight, nagbigay diin. The Page of Pentacles is here. Okay. Kung ang ilan sa inyo, if ever lang naman po, meron kayong gustong paglaanan ng pera, kahit sa simpleng enerhiya, meron bang investment? Merong planong magnegosyo? Okay. Remain balanced. Syempre pa, balance lang. Make sure, if ever talaga merong investment, make sure na alam or kilala nyo syempre pa yung sitwasyon or bawat tao na inyong may encounter or papasukin. Hindi magiging okay, pero dapat alam mo yung worth mo, yung halaga mo sa negosyo. Lalo pa, if this is something talaga na paglalaanan nyo ng enerhiya, physically, mentally, emotionally, or even financially. Okay, pag-aaralan. Hinang hindi kayo nagmamadali o nagpapasugod-sugod. Focus. Alam nyo na to. Trust your intuition. Papakiramdaman. Totoo naman yun that you should always know your business. Pero aking ulitan, maganda po ang flow sa trabaho, negosyo, pera. Pero syempre pa, pag hinahinayan pa rin ang inyong sarili. Walang pagmamadali. Take everything one day, one step at a time. Balik tayo, habol ko when it comes to love. Single, wala pa ako na-mention, meron na ba? Kasi more on couples yung aking nakita. Na ilang transitions, parang dadaan kayo sa renewal or rebirth. May mga bago sa inyong connection. Couples, okay, add ko muna na overwhelmed sa ilang sitwasyon si Moonchild when it comes to love. Couples, married, right now, especially kung mag-apply po yung ilang ganap na hindi ganun kadalian, meron kayo pinagdadaanan or pinagdaanan na, especially nitong mga nakalipas na taon, why not? Try something new, something different sa inyong connection, pinapaalalahanan kayo ng cards na meron pang chance, may ilalaban pa, parang dadaan pa kayo sa mga bago, para sa mas ika-heal, ika-recover ng inyong relasyon. Single, kung ready ka na to mingle, kung magiging bukas ka lang, lalo sa aking na-mention, sa pakikisalamuha, may possibility po na meron kang makilala. Reversal tayo, maring ikaw ang naisin nitong kilalanin. Lalo pa sa ilang nakakasama mo na sa ilang friendship or social groups na meron ka, community, organization, dyan po yun. Okay? Okay. Stay positive sa inyong buhay relasyon. On the positive side tayo. Huwag natin masyadong alalahanin yung ilang makakapag-iwan sa inyo ng pangamba or pagkabahala. Okay? Ano man ang umangat? Bilang magkaibigan man or maybe magkaibigan, why not? Alam nyo na yan sa inyong mga sarili. Kayo ang higit na makakaramdam yan. Okay. But I see new beginnings. Kanina pa yung new beginnings, renewal, healing when it comes to relationship area. Ano man ang piliin nyo, kung friendship lang muna or friendship over na, dalawa lang yan, merong pagka-wise. Gagamitan nyo yung patuloy na aral na inyong nababaon sa inyong buhay relasyon. At sana sa huli, ay piliin nyo pa rin ang inyong mga sarili, yung inyong mga halaga, at huwag nyo kalimutan ang maging masaya. Virgo, kuha tayo ng final words, advice, anong kailangan nyo marinig? Ngayong bagong taon, may umangat na dito, detoxify. Ayan, full moon in Taurus, this is about your worth, second house. Detoxify. Mag-detox ngayong taon. Hindi kailangan yung pinaka-word. Ayan. Physically, mentally, emotionally, or even financially, do some reflection. Pag nilay-nilayan, do some life review ngayon pa lang. Kung ano na itong ilang na pagdadaanan at kinakaya nyo sa inyong buhay, Virgo, mapaangat nyo sana ang inyong
with, ayan, detoxify. Kung meron kayong kailangan i-release na ilang negativity, negative energy, yung alam nyo hindi makatutulang para sa inyo, gawin yun. Virgo, ano pang kailangan yung marinig? Hindi kailangan mag-apply guys yung mga signs na aking naman mention. Additional lamang po, yung energy ang ating kinukuha. Embrace the flow of life. Full moon in Gemini. Gemini is in the 3rd house. Kanina pa yon. When it comes to your partnership or connections, yung inyong mga bosses, embrace the flow of life. So, patuloy na pagsabay. Wala naman tayong choice kundi ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay na ito. Patuloy na pagyakap at pagtanggap. Ano naman ang pwedeng ihain sa inyo ng mundo ngayong 2025 Virgo.